Muling naglabas ng pahayag si FIBA tungkol sa lagay ng Gilas Pilipinas kung saan inamin niya na paborito ang Latvia sa Group A habang tila mahirap or maliit ang tsansa ng Gilas Pilipinas. Naglabas din ng pahayag si Team Manager Richard Del Rosario tungkol sa magiging atake nila sa Olympic Qualifying Tournament versus Latvia at Georgia. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ka dyan. Maraming salamat. Isang araw matapos ang bakbakan ng Gilas Pilipinas at Poland kung saan yumukod ang mga bata ni Coach Tim Cone, inamin ng FIBA na paborito ang Latvia sa Group A na kinabibilangan ng pambansang koponan. Narito ang report. Tutukan natin si FIBA sa FIBA.basketball. Ang Latvia ang malinaw na paborito sa Group A ng 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga. Okay guys, actually may paliwanag dyan eh. Una, ang Latvia kasi, maglalaro sila sa kanilang baluarte. Isang plus point na po yun para maging paborito talaga sila kasi suportado sila ng mga fans eh. Andun ang fans para bigyan ng malaking suporta yung kanilang koponan, di ba? Andun sila para wasakin yung moral ng bawat kalaban ng Latvia. Lahat ng paraan gagawin nila yan para lituhin yung kalaban ng kanilang team. Pangalawa, hindi biro ang team ng Latvia. Powerhouse talaga sila guys ha. Kahit wala si Porzingis, kakasa sila dyan. Ito rin kasi yung mga players na kumamada sa World Cup noong nagdaang taon dito sa atin. Nakita naman natin yung ginawa nila sa World Cup. Walang Porzingis pero umabante sila ng matindi doon. Ngayon, andito sila sa magandang spot which is yung baluarte nila. So ano sa palagay natin ang magagawa nila, di ba? Mas magiging mainit sila dyan. Mas magiging gutom sila kasi andun yung supporters eh. And yung pinakamatindi doon, hindi sila pagod sa biyahe. Maayos ang lagay ng katawan nila. Hindi sila nahirapan sa mahabang oras ng biyahe para makarating dito sa Latvia. Yun lang yun. Habang ibinida ni FIBA na paborito ang Latvia sa Group A, pangalawa ang Georgia, sinabi din ni FIBA na Pilipinas ang tila pinakamaliit ang tsansa sa nasabing grupo. Narito ang kanyang paglalahad sa isyong yan. Tutukan natin si FIBA sa report ng FIBA.basketball. Kung ang Latvia ang paboritong manguna sa Group A, kasunod ang Georgia, tila pinakamaliit ang tsansa ng Pilipinas na makakapasok sa semifinals. Kahit yung pagkuha ng last minute second spot ay tila mabigat sa solidong 3-team cluster na to. Eto na yan, andito na tayo sa timbangan guys ha. Tinitimbang ni FIBA yung magiging lagay ng Group A kung saan kabilang ang Gilas Pilipinas. Actually hamon to sa Gilas eh. Hindi ito yung tipong minaliit ka kasi mahina ka or may kulang sa'yo. Hindi ganun yung tingin ko dito eh. Parang sa akin, maliwanag na hamon to sa grupo ni Coach Tim Cone para mag-perform sila ng mas maayos. Sa isang side, kung titingnan natin, pwede naman talaga sabihin ni FIBA yon. Una kasi, kulang tayo. Wala tayong legit point guard. May mga na-injured tayo. Pero wag din natin kalimutan na powerhouse talaga yung makakabangga natin dyan. Yung Georgia, may mga NBA players yan. Yung Latvia, ayaw na nating ulitin yung explanations sa kanila, di ba? So parang nagiging realistic yung pananaw dito ni FIBA na baka hindi talaga kayanin ni Gilas kapag kumamada na yung mga kalaban natin dito. Kung tila aminado si FIBA na maliit ang tsansa ng Gilas Pilipinas na manguna at makakuha ng panalo sa Group A, inamin naman ni Richard Del Rosario na magandang pinakita ng grupo sa dalawang tune-up game. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Richard Del Rosario sa report ng SBP.ph. Maganda yung laro natin versus Turkey. Mas maganda yung inilaro natin versus Poland. Pero kailangan maging mahusay kami mula dito. Totoo naman yon. Maganda yung kinamada nila sa dalawang tune-up. Walang duda yung kahit talo. Pero wish talaga natin na magawa nila yung mga sinabi nila. Di ba? Mas maging maganda yung magiging kampanya nila dito sa Olympic Qualifying Tournament. Mas maging magaling sila dito kasi ito na yung totoong laban eh. Wala nang bukas to. Magkamali sila dito, wala na. Pinakamalaking problema nila dito yung sinasabi ng karamihan sa atin, dikit ang laban ng Gilas. Isipin nyo ha, walang 24 oras lalaban ulit sila matapos ang bakbakan sa Latvia. Yung laban kasi sa Latvia, gagawin yon alas 12 ng gabi na madaling araw dito sa atin. July 4 po yun. Tapos yung laban sa Georgia, gagawin yun alas 8:30 ng gabi, July 4 din po yun. Ang laking factor pa naman ang pagod sa bakbakan, di ba? Anyway, hindi naman sila pwedeng magreklamo dyan eh. Sigurado kasi na yung ibang team sa Olympic Qualifying Tournament or sa ibang OQT like sa Spain, Puerto Rico at Greece, mga OQTs po yan bukod sa Latvia, may mga ganong issue din yan. Sigurado tayo dyan. So meaning, hindi Pilipinas lang yung makakaranas ng ganong schedule. Nang sabihin ni Team Manager Richard Del Rosario na kailangan nilang maging mas mahusay matapos ang dalawang tune-up, sinabi din niya ang kailangan nilang gawin para mangyari yan. Tanong, ano nga ba ang gagawin nila
para manalo sa Olympic Qualifying Tournament. Tutukan natin si Richard Del Rosario sa report ng SBP.ph. Kailangan nating limitahan ang ating turnovers at ayusin pa ang ating depensa. Hindi lang tutungkol sa pakikipagkumpetensya. It is all about winning. Aalis kami bukas papuntang Riga at lahat ng atensyon namin ay nasa Latvia at Georgia. Ilalagay natin sila sa ilalim ng microscope at maghahanap tayo ng mga paraan para manalo. Grabe yung sinabi niya, naghahanap sila ng paraan para talunin ang Latvia at Georgia. Mabigat yung task. Ang hirap kung titignan natin. Pero hindi naman imposible. Lalo na kung mababawasan talaga nila yung turnovers. Versus Poland, nagtala sila ng 23. Yung Poland, meron lang silang 13. Ang laki ng diferensya, di ba? Kung na-convert sa points yun, sabihin na lang natin na 5 point lang yung 10 na lamang natin sa turnovers versus Poland, di sana mas maganda yung resulta. Yung free throw natin, medyo nag-struggle din sila doon. Versus Poland, kinabog si Chris Newsom at si Dwight Ramos. Mga crucial pa naman yun. So siguro kasama na yun sa tatrabahuhin nila bago makbaka sa July 4 versus Latvia. Para sa akin, mahirap mag-predict. Pero tingin ko, gutom na gutom ang Gilas Pilipinas sa panalo. Alam ko yung dalawang talo nila sa tune-up, gagamitin nilang motivation yon para sa susunod na laban. Yun lang yun. So guys, maraming salamat.